dahil ginising mo kami, Panginoon, ng may bagong lakas, bagong sigla, Panginoon, bagong pag-asa, Panginoon, na kung saan, Panginoon, patuloy na pinaranas mo sa amin yung makapangyarihan mong presensya. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, maging sa umagang kay ganda, Panginoon, na napakasarap, Panginoon, na makita namin, Panginoon, yung aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na kung saan, Panginoon, patuloy na nagtatagumpay
sumama sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Buksan mo yung aming puso, yung aming kaisipan, Panginoon, na matanggap namin yung bawat salita, Panginoon, na lalabas sa bibig ng aming abang lingkod, Panginoon, sa umagang ito. Makain namin ito, Panginoon. At lalong-lalo na, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na ito'y maibahagi namin sa pagmamahal mo sa buhay, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, upang sila rin po, Panginoon, ay makatagpo, Panginoon, ng kaligtasan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. At sa lahat pa, Panginoon, ng tatayo sa iyong banal na harapan, tunay nga, O Lord, na ikaw yung mag-anoy sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw yung kumilos sa buhay ng bawat isa. Patagpuin mo yung buhay ng bawat isa. Bigyan ng karunungan, Panginoon. Kaalaman, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Maging, Panginoon, yung mga kapatiran namin na sa oras na to, wala, Panginoon. Lord, kumilos ka sa buhay nila, Panginoon. Kayo'y nakakabatid, Panginoon, ng kanilang mga ginagawa, Panginoon. Lord, i-bless mo yung buhay nila, Panginoon. Ano man, Panginoon, na meron silang sitwasyon, Panginoon. Maging yung kapatiran namin na may mga karamdaman, Lord, alam po namin, ikaw, Panginoon, yung magpapagaling sa buhay ng bawat isa. Ikaw yung nakakaalam, Panginoon, ng buhay ng bawat isa. Kaya nga, inupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa oras na to. Maging sa mga oras pa namin ilalagi, Panginoon, hanggang sa matapos yung aming gawain, Lord. Alisin mo namang gawa ng kaaway, Panginoon. Balutin mo kami ng yung banal na dugo, Panginoon. At patuloy na yung presensya mo lang, Panginoon, yung aming patuloy na mararanasan. Lord, maraming salamat sa oras na to. Muli, Panginoon, kinikilala namin yung makapangyarihan mong pangalan sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang aming Panginoon Diyos sa umagang ito. Purihin ka aming Panginoon. Purihin ka naman sa umagang ito. Patuloy na mamangha kami, Panginoon, sa presensya ni Ipaparanas mo, Panginoon. Dahil sa iyo lang kami patuloy na sasamba. Itataas at dakila mong pangalan kasama ng mga kapatid natin na nasa online church. Sama-sama tayong mapagpala sa umagang ito. Tunay nga, kasama natin ang ating Panginoon sa ating pagsamba. Sabi pa sa aklat ng Joshua 1 verse 9, tandaan mo ang pilit ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Naniniwala po ako sa umagang ito. Walang anumang karamdaman ang pwede hindi magalingin ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Walang anumang problema ang hindi pwede bigyan ng solusyon sa ngalan ni Jesus. At sa umagang ito, piliin mong sumamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Awitin mo natin, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y di iwan pababayaan. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y di iwan pababayaan na. Minsan pa sabihin natin, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y di iwan pababayaan. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y di iwan pababayaan. Ang Diyos sa buhay ko'y sapat. Ang Diyos sa buhay ko'y sapat, di nagkukulang. Kahit kailan, lagi na lang siyang nariyan. Tunay ang Diyos sa buhay ko'y sapat. Lahat ng anak ng Diyos, sabihin mo, Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y di iwan pababayaan. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y di iwan pababayaan. di ba sa umagang ito, lahat po ng ABF, kasama ko. Amen. Amen. Tunay nga, Panginoon, sinasamahan mo ang aming mga kasalalayan, katatayan, aming mga lolo, mga lola. Amen.
Diyos, ako'y iniiwan, ipapabayaan na. Lahat ng anak ng Diyos, sabihin natin. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y iniiwan, ipapabayaan. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y iniiwan, ipapabayaan. Ang sapat sa aming mga buhay. Ang Diyos sa buhay ko'y sapat, di nagkukulang. Kahit kailan, lagi na lang siyang nariyan. Tunay ang Diyos sa buhay ko'y sapat. Ang Diyos sa buhay ko'y sapat. Ang Diyos sa buhay ko'y sapat, di nagkukulang. Kahit kailan, lagi na lang siyang nariyan. Tunay ang Diyos sa buhay ko'y sapat. Kasama natin ang Diyos. At kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y iniiwan, ipapabayaan. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y iniiwan, ipapabayaan na. Isa pa kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y iniiwan, ipapabayaan. Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, ako'y iniiwan, ipapabayaan na. Ako'y iniiwan. At Ako'y iniiwan, ipapabayaan na. salamat sa pangako mo, ikaw, Panginoon. Na Ako'y iniiwan, ipapabayaan na. tunay na samahan ito, may gagawin ang Diyos. May gagawin ang Diyos. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa araw na ito. May gagawin. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa kapangyarihan mo, ang mahayag may na gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa araw na ito. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa araw na ito. Mahayag ang kanyang kalwalhatian, mahayag ang kanyang kapangyarihan. Yan ang puso siya'y papurihan, siya ay sambahin, siya ay may gagawin. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos. Ay magsaya, awitan natin siya, ibatiwang kabutihan niya. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa araw na ito. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa araw na ito. Mahayag ang kanyang kalwalhatian, mahayag ang kanyang kapangyarihan. Hanggat siyang puso papurihan, siya ay sambahin, siya ay may gagawin. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos. Ngayon magsaya, awitan natin siya, ibatiwang kabutihan niya. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. May gagawin ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may gagawin ang
may gagawin Diyos, may gagawin Diyos sa buhay mo. May gagawin Diyos, may gagawin Diyos, may gagawin Diyos sa araw na ito. Hallelujah! Tunay mo, Panginoon, ang araw na ito ay gawa mo kahit patuloy ka mong magagalak, masisiyahan, Panginoon, sa bawat mangyayari, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay na kasama ka namin, Panginoon, at ang pagtatagumpay, ang pagpapala mo, ang kapangyarihan mo, ang kalwalhatian mo, ang siyang aming patuloy na mararanasan. Father, continue to anoint our hearts, Lord, upang patuloy na maging tibok nito, Panginoon, ang tibok mo, Jesus. Patuloy na i-anoint mo ang aming mga tainga, Panginoon, upang marinig namin ano man ang iyong sasabihin. Panginoon, na sa aming pagsamba, patuloy na puspusin mo itong aming mga labi. Tunay nga ang binubukal nito, ang nilalabas nito ay nanggaling sa aming mga puso. At iyon ang kabutihan mo, Panginoon, ay pinaranas sa amin. Tunay nga ikaw ang buhay na Diyos. At walang papantay doon, Panginoon. Walang kahit na sino o anumang sitwasyon na makakapagpabago na buhay ka sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat sa umaga na ito, ang Diyos namin ay kasama namin. Ang Diyos namin patuloy na lumulukob, Panginoon, sa amin sa umagang ito. Kasama ng aming mga kapatid na sumasamba through online church. Father, ang pagpapala mo, ang patuloy na ibuhos mo. Sa aming pagsamba pa lang, Panginoon, nayayanig na ang pwedeng gawin ng kaaway sapagkat nakikita niya na makapangyarihan ang Diyos namin. And we will continue to worship you, Father God. Walang iba kaming pwedeng gawin kundi ang maging response namin ay pagsamba at pasasalamat sa kapangyarihan sa mga himala mong ipinaparada sa amin. Hear our hearts, Lord. Dinggin mo ang tinig, Panginoon, itong aming pagsamba. Pupurihin ka at pupurihin ka lang, Jesus. Oh, we give you praise. Aming pagsamba, Jesus, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos.
mo sa mga oras na to. Piliin mo lang na magtiwala sa kanya, kapatid. Purihin ka, Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, makapangyarihan ka. Pwede bang umawit ka ngayon, kapatid, ng panibagong awit na likha ng banal na Espiritu sa puso mo? Come on, church. The Lord is with us. At masaya siyang naririnig ang tinig mo sa mga oras na to. Masaya siyang naririnig ang sinasabi ng puso mo. Kadakilaan mo aming Ama. Mabuti ka sa lahat ng panahon. Kay makapangyarihan, Haring kataas-taasan. Purihin ka, purihin ka. Sama-sama natin awitin, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Walang Panginoon, walang papantay. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong kadalasan sa lima, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang salamat, Jesus, sapagkat ang pangalan mo ay mas mataas pa sa langit. Salamat, Panginoon Jesus, sapagkat makapangyarihan. Tunay ka, Panginoon Diyos, sa aming buhay. Sa'yo lamang ang aming buhay. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, kadakilaan mo. Father God, sa umagang ito, continue to revive us. Continue to renew us, Father. Bigyan mo kami ng panibagong puso, panibagong isipan, Panginoon, na kung saan kontrolado ng isang Diyos, isang tunay na Diyos ang aming mga buhay. Lord, patuloy kami magpapasakmin sa kalooban mo sa umagang ito. Let your will be done, Father God. Mangyari ang kalooban mo, hindi mangyari ang kalooban namin, Panginoon. Salamat sa kapangyarihan mo, Panginoon. Patuloy na ibuhos mo ang pagpapala, ang umaragas, ang pagpapala, ang kagalingan, ang kapangyarihan mo, na ikaw ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, at Panginoon ng aming mga buhay. Salamat, 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 Panginoon. Sa'yo ang lahat ng aming papuri, ang pagsamba sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Hallelujah! 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 Amen! Salamat, salamat. Po'y Panginoon sa ating po mga buhay at ang kanyang pong presensya patuloy po natin nararanasan. Amen po ba rin? Amen. Na napakasarap po na magpuri at sumamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Para po sa ating pong pagpapatuloy, ating pong gawain po na ito, para po sa kanya pong mensahe ngayong umaga po na ito. Yan, ano po yung ating pong tema? Hindi tayo pwedeng tumigil o hindi tayo titigil o huminto. Amen? Tinalakay po natin, diba, yung mensahe kung bakit tayo po ay hindi po pwedeng tumigil o hindi tayo pwedeng huminto sa ating po mga ginagawang paglilingkod. Yan. Basahin po natin yung ating teksto ngayong umaga po na ito na matatagpuan po natin sa Mateo 24. Yan ang ating pong
pagpapatuloy po ng ating tema ngayon na hindi po tayo titigil ngayon sa pagbibigay po ng mga babala o ng mga paalaala na bawat isang isa atin, maging sa mga ating po mga kaibigan, kapatid, o kapag-anak. Yan, hindi po tayo dapat tumigil. Makikita po natin mamaya sa ating tatalakayin kung ano po yung dapat po natin ibigay na babala o kung sino-sino o kanino tayo dapat magbigay ng mga babala o mga warning. Yan, basahin po natin yung ating pong teksto sa Mateo 24 verse 37 hanggang 39. Yan, tayo po lahat, basahin po natin ng malakas. Yan, tayo po lahat, iti, go! Ang Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Ng Ng mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at pinay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Purihin po yung Panginoon sa kanya pong mga salita. Tayo po'y manalangin. Puri nga po Panginoon na kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong mga salita na ito na aming po pagpupulay-bulayan. Ngayong umaga po Panginoon, at ikaw po ang siyang patuloy na pagbigay po sa amin ng bukas na puso, isipan, at yung mga salita mo na ito ay pumasok sa aming mga puso, magsindi kalakasan po ito na aming po mga spiritual na buhay. At patuloy, Lord, na may bahagi din po namin sa aming kapwa. Dahil po lamang po, ako po Panginoon, bilang damuyan ng mga salita, ito po ang siyang makita sa aming pong harapan. Salamat po Panginoon, at patuloy, Lord, na ihanda mo yung bawat isa po sa amin na makikinig na yung mga banal na salita. Ito po ang aming samong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayon nga po dyan sa ating pong nabasa sa aklat po ng Mateo, verse 37 hanggang 39, yan. Pinapaalala po sa atin dyan na noong mga panahon nga po na yun, bago po dumating yung baha, yan sinasabi nga po dyan, yung mga tao nga daw po ay mga nagsisikain, nagiinuman, o sabihin natin na talagang sunod yung kanila pong layaw para po sa mga gawa ng mga makamundo. Hindi po yung samantalang si Noe o si Noah ay talagang andun na yung kanya pong ginagawa na inuutos sa kanya ng Panginoon na siya po ay gagawa ng isang arko o isang malaking barko para po doon po sasakay yung mga kanya pong mga mahal sa buhay, yung kanya pong buong pamilya, magiging mga hayop na kanya pong isasakay po doon. Samantalang yung mundo nga po ay nalululong doon sa mga masasamang bisyo, sa mga makamundo nga po na gawain. Yan. Kaya nga po, sabi nga, yung, sa tema po natin ngayon na hindi po tayo titigil ngayon o hindi po tayo hihinto ngayon sa pagbibigay nga daw po ng mga babala o sa pagbibigay po ng warning doon sa mga ibang tao. Kaya nga po, dapat patuloy po natin bigyan po ng babala o mga warning yung mga tao na sa kanila po na pagiging hindi mga pagtugon doon sa salita ng ating pong Panginoon. Kaya po ba, sino po nakaranas na nagbahagi ng Ebanghelyo ay talagang parang baliwala lang doon sa tao na yung binabahagi na, di ba? O baliwala lang, o mas iniintindi niya pa, o mas siya po ay natutuon yung isip doon sa mga bagay na mga makamundo. Kaya nga po, bilang isang Kristiyano, tayo nga daw po ay talagang dapat na patuloy na magbahagi o magbigay tayo ng mga babala doon po sa mga tao na alam po natin na hindi pa po sila mga tumanggap sa ating pong Panginoon bilang tagapagligtas ng kanilang pong buhay. O sabi nga talagang atas po sa atin ng ating pong Panginoon na patuloy na ibahagi po natin yung kanya pong mga banal na salita hanggang sa dulo po ng daigdig. Kaya po ba? Yan yung sa ating pong Great Commission o yung ating pong Great Commandment. Yan. Dapat natin daw po, napatuloy po natin bigyan ng babalaanan nga daw po yung mga tao tungkol sa kawalan
ng kanila pong mga paniniwala sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya sila po yung mga nagsasabi na napapagahin, na yung sinasabi ko na napapahaginan po, nakakarinig ng salita ng Diyos, subalit sila po ay meron pa rin po mga pag-aalinlangan, di ba? At hindi pa rin talagang kumbinsi sa kanilang pong alooban na yung mga salita ng Diyos ay yung mga ganun po yung mga sinasabi. At yung mga tao nga daw po na ito, sila po yung mga kakampi po ng Diablo o siya po yung na-influensyahan po ni Satanas. At siya po yung mga, sila po yung mga tao na nalilinlang ng mga maling katuruan. Yan. May mga ilan nga daw po na nag-iisip na sila ay mabuti o sila po ay handa na. Ngunit ang totoo, marami po pa rin yung mga nawala at yung mga nawawala o yung mga naliligaw ng landas o yung at hindi po sila naniniwala nga po sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya nga po, mahalaga daw po na sa mga pangyayari nga daw po sa mundo ito, yan, kahit daw po natin, hindi daw po tayo maaaring tumigil sa pagbibigay po ng babala sa bawat isa po sa kanila. O lalo na nga po sa mga tao na alam po natin na hindi po sila ligtas, hindi po sila nakakarinig ng ebanghelyo po ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, hindi tayo maaaring tumigil ngayon sa pagbibigay ng babala. Ganito daw po natin ibibigay yung mga babala o yung mga warning po na ito. Yan, una. Yan, hindi mahalaga kung ano mangyayari sa mundong ito, kaya hindi tayo maaaring tumigil ngayon sa pagbibigay po ng babala. Yan, kanino? Dapat nating bigyan ng babala yung mga hindi matapat. Yan, yung mga unfaithful. Yan, ano po sinasabi sa unang Korinto 4 verse 2? Yan, sinasabi po dyan, ang katiwalay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Sabi nga, magbibigay po ng babala, maging matapat sa ating Panginoong Jesus. Yan, kailangan daw po natin ng matapat. Tayo po, kailangan po natin na maging matapat sa kanyang po mga banal na salita. Amen po ba? Yan, dahil nga po, yung salita po na yan, o yung Biblia, yan po ay kinasihan nga po ng ating pong Panginoong Diyos. Yan, pabuhay ng matapat, alinsunod po sa kanya pong kalooban. Di po ba? Talagang dapat po, kung ano po yung mga kalooban po ng Panginoon, siya po nating ginagawa o siya po nating ipinapabuhay. Kanino pa, maging matapat daw po sa ating pong simbahan. Po ba? Dapat tayong bawat anak po ng Diyos o yung merong simbahan na kanya pong kinabingbilangan, yan. Gaya po natin, dito po tayo sa Great Commandment Christian Church. Isa po tayo miyembro ng Great Commandment Christian Church. Yan, dapat daw po, tapat tayo sa pakikilahok o sa mga gawain ng ating pong iglesia. Yan, tapat po tayo sa sinusuportahan po natin sa ating pong kasunduan na dapat po bilang isang miyembro po ng isang iglesia ay tayo po ay patuloy na sumusuporta o tayo po ay patuloy na nakikilahok sa mga gawain po ng ating pong ng ating pong iglesia. At isa pa po, dapat tayo ba po ay maging tapat o matapat sa pagpupuri sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Yan, napakasarap po na sa ating pong iglesia, yung minsan maraming mga bisita, maraming mga pastor na nadadako po dito sa ating pong iglesia. Yan talagang sinasabi nga, napakalakas ng anointing ng paghihikayat, lalo na nga po ng ating pong mga ginagawang pagpupuri, ng ating pong mga pag-aawitan. Yan, sabi nga, isang number one po nating asset, yung ating pong praise and worship. Di po ba? Sa ating pong mga ginaganap na praise and worship, maging ating pong mga ginagawang pagpapanalangin. Yan. Napaka sarap marinig doon sa isang kapatid, di po ba, na humiling siya ng panalangin, hindi lang sa akin, hindi lang sa
ay sa intercessors, kundi ipinasa po natin sa buong kapatiran na talagang napakasarap po kung marinig na tinugon ng Panginoon yung ating mga dalangin. Pero po ba, sabi ko nung mabasa ko po yung result ng kanya pong swab test, ay talagang mapaluha ako sa galak dahil hindi natutulog yung ating pong Panginoon. Diba? Atong siya na matatag na tutulog sa ating pong mga panalangin. Siguro, kilala niyo naman po yung aking pong tinutukoy, yung kapatid ko na Marlon, na talaga naman halos isang buwan din po siya na naghumihiling sa panalangin na maging negative yung kanya pong resulta ng COVID testing. Yan, pulihin po yung Panginoon last week. Yan, nag-grant na po ng Panginoon. Kaya pulihin po yung Panginoon sa mga po. Kaya huwag lang po tayong magsawa na dumulog o lumapit sa ating pong Panginoong Diyos na buhay. Yan, at masunod lang po yung kanya pong kalooban ay talaga naman po na nakakatuwa o nakakagalak na marinig o maibigay ng Panginoon yung ating po mga kahilingan. May po ba? Kaya naman po, yun nga po, sinasabi nga, mag-isa ating mga pong pagpupuri o sa ating mga pong mga pagpapanalangin na yan, talagang dapat po nakikilahong po yung buong iglesia. Sabi nga, mas marami, mas matatag, di po ba? Mas marami, mas pakikinggan. Walang iniwan natin po sa mga sa batas. Kaya kapag po yung isang individual ay lumapit o nagkakaroon ng petisyon, kung iisa niya lang, ay talagang mas mahirap siyang tingin. Hindi gaya po kung meron kayong asosasyon o meron kayong isang buong samahan na pagka po kayo ay nabigyan o humingi ng tulong sa gobyerno o sa pamahalaan, ay talagang mas papaguran po yung nakararami. Gaya lang din po na sa amin po ako po ay nabubulo sa samahan po ng magsasaka. Yan, mas hinikayat po kami na i-restore po namin yung aming pong samahan sa Dole o maging sa Dole. Yan na mas marami kaming makukuha ng mga biyaya sa nanggagaling sa gobyerno kung yung samahan nga po ay naka-restore. Lalo nga po sa SEC. Yan, talaga andyan po lahat yung pabor na ibinibigay po ng gobyerno. Kaya pinilit din po namin sa samahan natin po namin na yun na talagang yung amin po samahan ng magsasaka ay may rehistro po namin sa Dole. Yan. Marami naman din po kaming nakuha na mga biyaya noon na nagagaling po sa agriculture na pakinabang po ng amin po mga miyembro. Yan. Kaya purihin po yung Panginoon. Sabi nga na talagang pagkasama-sama o tayo po ay marami, talagang tayo po ay diringgin ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Nakakasabik po, di ba, yung nakaka-excite yung mga ganong pangyayari na alam po natin na hindi lang ikaw o hindi lang yung intercessors ang nananalangin, kundi yung buong iglesia ay nananalangin para po sa mga kapatid po natin na may sakit o yung buong iglesia ay nagbabahagi ng kanya po mga banal na salita. Kaya nga po sabi, ito po ay bahagi po natin yung ating pong mga ministry, yung ating pong mga ginagampanan ay talagang patuloy na pagyaman po natin upang tayo po ay nakikilahong nga po o tayo po maging tapat po sa ating po simbahan. Yan. At maging matapat din daw po tayo sa ating pong great commission o sa dakilang atas na binibigay po sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Ano po yun? Yung sinasabi po doon sa Mateo 28 verse 19 to 20, di ba? Humayo po tayo, patuloy po tayo humayo at ibahagi po natin yung Ebanghelyo at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At asahan po natin tayo po ay laging sasamahan ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Napakasarap po nun na sabi nga, ano man yung ginagawa at dahil sabi nga, lalo na sa pagbabahagi nga po ng kanya po mga banal na salita ay asahan po natin na tayo po ay sinasamahan ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya po, pakisabi po natin, patuloy akong magbibigay ng pambala sa mga hindi matapat.
Tuloy akong magbibigay badala sa mga hindi matapat. Lagi po natin sabihin yan, o lagi po natin alalahanin yan, yung patuloy tayong magbibigay ng babala sa mga hindi matapat. Kaya po yung sa mga tao po na hindi pa po nakakadinig, lalo naman ng kanya po mga banal na salita. Kaya pangalawa po, dapat po nating bigyan ng babala yung mga hindi po mga interesado. Yan, alam po ng Diyos kung paano makukuha yung kanyang atensyon at gawin siyang interesadong ulit. Di po ba? Naranasan niyo na po ba yun? Yung kayo po ay salita ng salita o nagbabahagi kayo ng kanyang banal na salita. Subalit, ang inyong kinakausap ay parang wala lang, di po ba? Parang makakakita naman po natin yun ay na parang wala siyang interest din sa inyong sinasabi o sa salita ng Panginoon na yung binabahagi, di po ba? Sabi nga, alam po ng ating pong Panginoong Diyos kung paano makukuha yung kanya pong atensyon. Ang Diyos po yung gagawa. Dahil sabi nga, kasama po natin yung ating pong Panginoon, di po ba? Lahat po ng ating mga ginagawa, lalo na nga po, kapag po tayo ay nagbabahagi po ng kanya po mga banal na salita. Alam po ng Diyos, Diyos kung paano makukuha yung atensyon po ng tao na ito na ating pong binabahaginan. Gagawa siya ng paraan upang yung atensyon niya ay mapokus doon sa ating pong mga sinasabi. At magkaroon po siya sa kanya po sarili na magkaroon po siya ng pagka-interest doon sa iyo pong sinasabi. Sabi nga, maging interesado tayo ngayon sapagkat yung pagpapatawad ng Panginoon ng Diyos o ng ating pong Panginoon Diyos ay malapit na. Ito po ay malapit. Ang po sinasabi doon sa Isaiah 55 verse 6. Yan, pakibasa na po. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Yan. Diba? Ganda po yung sinasabi. Kaya nga sabi, pag interesado po tayo sapagkat yung pagpapatawad po ng Panginoon ay malapit pa. Sa malapit pa po. Kaya sabi nga, maging interesado siya at tayo habang siya po ay malapit pa. Yan, maging interesado tayo habang siya ay tumatawag. Yan, dahil hindi palaging malapit o hindi palaging magiging malapit o tatawag ang Diyos sa atin. Yan, maging interesado ngayon, pagpasagana o pag malapit na nga po o yung andyan na po nga po yung kasaganaan o pagpapatawad ng ating pong Panginoong Diyos. Tignan din po natin doon sa verse 7 ng Isaiah 55. Ano po yung sinasabi? Yan, tayo po lahat, basahin niya po natin. Dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong lipo. Sila'y dapat magbalik at lumapit kay Yahweh habang kahabagan. At mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran. Amen? Sabi nga yung talagang handa ang Diyos na ibigay niya yung kanya pong masaganang pagpapatawad doon sa mga taong lumalapit o nagsisisi ng kanila pong mga kasalanan. At handa po yung Diyos sa mga saganang kapatawaran ng ating pong mga nagagawa. Ang kailangan lamang po ay lumapit po tayo o ilapit po natin yung ating pong mga nababahaginan na sila po ay magsisi ng kanila pong mga kasalanan at tanggapin yung ating pong Panginoon bilang Panginoon sa rin tagapagligtas ng kanila pong mga buhay. Kaya kung hindi man daw po ito interesado sa ating pong mga binabahagi, dahil mas interesado sila doon sa kasiyahan ng mundo, yan, ipanalangin po natin sila sa ating pong Panginoon. Amen? Kaya sabi nga, huwag po tayong manawa o huwag po tayong manghinawa sa pananalangin para po sa ating pong Panginoon Diyos. Para po sa kaligtasan po ng ating pong kapwa. Kaya sabi nga po dyan, sunod, sabi po natin, patuloy akong magbibigay. Yan. Patuloy akong magbibigay ng babala sa mga hindi interesado. Sabi nga po, patuloy akong magbibigay ng babala sa mga hindi interesado.
interesado. Yan, mas maganda po, patuloy po natin silang bigyan ng babala. O warningan po natin sila dahil nga po, di ba sinasabi nga, malapit na po yung pagdating ng ating pong Panginoon Diyos. Yan, pangatlo po, yan, dapat natin ibigay yung babala sa mga hindi tiyak o yung sila po ay nag-aalinlangan o yung mga taong nag-aalinlangan pa. Yan, ano po sinasabi sa Juan, verse 14, chapter 14, verse 5 and 6. Yan, sinasabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Kaya sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya nga po, sabi nga, magbigay po tayo ng babala doon sa mga hindi tiyak o sa mga nag-aalinlangan o yung hindi po nila alam yung kanila po mapupuntahan. Kaya nga po sabi, ang hindi tiyak ay dapat galingan daw po yung pagpili. Yan, mas mabuti ay kanilang gawin yung kanila po gagawin pagpili. Ano po dapat ang piliin? Kapag gagawa po, pinili mo yung kaligtasan o pinili mong tanggapin yung ating pong Panginoon na yung Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, sabi nga ay pinili mo yung langit. Amen po ba? Na kapag pinili mo naman daw po yung si Satanas o yung kalayawan ng mundo, ay pinili mo yung impyerno o yung kumampi ka kay Satanas. Sabi nga daw po yung mga tao nga daw po na pumili sa impyerno, sa tuwing sila po ay tatalikod sa tagapagligtas o tatalikod sa banal na kasulatan, yan, at tumatalikod din po sila sa Espiritu at tumatalikod din daw po sila sa sanctuaryo, sa simbahan. Kaya nga daw po, patuloy po na piliin po natin o yung maging matalino po tayo sa ating pong pagpili. Kung yung sa kaliwanagan ba o sa kadiliman, di ba? At isa pa po, yung hindi daw po tiyak na dapat po piliin yung kanilang mga daanan, di ba? Na mas mabuti nga piliin daw po yung mabuting daanan. Kung po sinasabi nga po sa ating mga nabasa ko na sa Juan, na si Jesus po yung daan, yung katotohanan at ang buhay. Kaya nga po, ang tamang gawin, tamang daan ay si Jesus Cristo na siya po yung magdadala po sa atin sa piling po ng ating pong Ama sa Langit. Amen po? Kaya nga po, sabi nga, isa pa po yung tamang daan po yung magdadala po sa ating pong Panginoon Diyos. Yan. Kaya nga po, ito na doon po yung tamang oras na ibahagi po natin yung ating pong mga natututunan o nababasa kanya po mga salita upang ibigay po na babala na warning doon po sa ating pong mga kapatid na pre-Christian. Yan. Kaya nga po, patuloy na masasabi po natin na patuloy tayong magbibigay ng babala sa mga hindi tiyak o doon sa mga nag-aalinlangan. Amen po? Yan, pang-apat. Yan, dapat daw po natin ibigay yung babala sa mga walang malasakit o yung mga walang interest. Kaya po sinasabi ko kanina na walang malasakit o yung walang interest sa salita ng ating pong Panginoon Diyos. Ano po sinasabi sa Santiago 4, verse 13 hanggang 15? Kaya pakibasa nga po. Sabay-sabay po tayo. Ready, go. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kami titigil doon. Mangangalakal kami at titita na malaki. Hindi na ninyo alam kung ano ang nangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang utos lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Purihin po yung Panginoon. Napakarami daw po yung nag-aalala tungkol sa kanilang pong buhay para po sa kinabukasan. Ano po yung sinasabi po dyan sa chapter 4, verse 14a.
Sabi, kapag hindi mo nalalaman kung ano ang mangyayari bukas, yan, napakaraming nabubuhay daw po sa mga pag-aalala. Halos, minsan nga, sa labis na yung pag-aalala, nakakalimutan mo na yung ating pong Panginoon, di ba ba? Sa labis na pag-aalala, ay ikaw po ay nakakalimutan mo ng dumulog sa pamagitan po ng pananalangin para po sa ating pong Panginoon. Sa halip, ikaw po ay natatalo o nakakapag-isip ng mga negatibo. Kaya napakaraming nabubuhay na andun po yung kanila pong ginagawang pag-aalala. Kaya nga po, mas mabuti kung mag-alala ka sa iyong hinaharap at kung manirahan ka sa isang nasusunod na impyerno o sa isang malapad na langit magpakailanman, di ba? Sabi nga, mas maganda po na yung pag-alala po natin na yung tayo po ay kung paano po tayo makakatira o makakapunta doon sa ating po Panginoon Diyos sa langit. Yan, napakarami po yung sinasabi po po dyan sa chapter 4, verse 14b. Yan, napakarami itinagalan na tungkol na daw po sa katotohanan. Sabi nga, para saan daw po ba yung ating pong buhay? Sa Dubai, pinumpara po ito doon sa usok na kung minsan andyan lang, lilitaw lang sa isang ulam, kung minsan andyan lang, maya-maya wala na, natatangay na po ng hangin, di ba? Agad-agad nawawala. Nagkata po natin na ang buhay po natin ay tinulad po ito nga po sa isang usok o sa isang aso. Merong salit na sinasabi sa isang aso. Ay hindi po natin alam na ito po ay lilipas, maging yung ating pong buhay, di po ba? Na ito po ay mawawala, hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo, di po ba? Maraming nagsasabi ko yung buhay po ng tao ngayon, hanggang 70 o 75, ganyan, tapos mawawala na. So, paano, di ba, sabi nga, paano yung kasanggo, di ba? Hindi nila na-reach yung gano'ng buhay o yung gano'ng taon, di ba? Sabi nga, ang Diyos naman yung nakakaalam kung hanggang saan yung ating buhay. Kaya po ba? Sabi nga, porque 70 na ako, next year, 60 na ako. Hindi gano'n. Ilang taon na lang, ilang kaya yung blessing pa na buhay o na taon ay pagkakalong sa akin ng Lord. Dahil sa isang taon, 2021, 60 years old na ako. Sabi nga ay makakamtan ko na yung 20% discount. Kaya lang, magpapatuloy yung new normal. Yan, hindi na priority yung mga senior citizen, di ba? Pinagbabawalan na kayo mga senior citizen na lumabas. Yan. Pero po yung Panginoon, sabi nga, sa Diyos po natin lahat ipagkatiwala, di ba? Lahat mga nangyayari, yan, sa Diyos po natin ipagkatiwala. Ang buhay ay lilipas isang araw na hindi po natin nalalaman. Ang lahat ng bagay na naiisip po naman na napakahalaga sa iyong buhay na walang kinalaman kay Kristo o sa ating simbahan na hindi magiging mahalaga kapag natapos o nag-expire na po yung ating buhay. Kaya nga po, sabi nga, mas mabuti ka mag-alala tungkol sa iyong kondisyon o sa iyong mga nararanasan ngayon, sa iyong mga anak, at maging sa ating pong simbahan. At lalo higit sa ating pong Panginoon Diyos na buhay. Kaya nga po, patuloy na masasabi po natin na patuloy tayong magbibigay ng babala doon po sa mga taong walang pag-aalala o sa mga nag-aalinlangan. At panglima, ano po yung panlima? Yan, dapat po natin bigyan ng babala yung mga hindi po ligtas. Yan, ito ba? Ano po yung sinasabi doon sa 2 Korinto 6 verse 2? Yan, sinasabi po dyan, ngayon na ang panahong nararapat, ito na ang araw ng pagliligtas. Sabi nga ngayon na, yung araw, wala po tayong dapat hintayin pang araw, wala tayong hintayin pang oras. Sabi nga, sa lahat ng pagkakataon, yan, patuloy na ibahagi po natin yung kanya pong mga banal na salita doon po sa mga taong hindi paligtas, doon po sa nasasabi po natin mga pre-Christian. Yan. Kaya dapat hindi po tayo
dapat na tumigil sa pagbibigay po ng babala sa mga, lalong-lalo na nga po doon sa mga sinasabi mga taong walang kinikilalang Diyos o hindi nila kilala yung ating pong Panginoong Jesucristo. Yes, yes. Madali naman po, paano po natin makikilala yung mga taong wala pang Diyos sa kanila pong buhay. Kaya sabi nga po na yung kanila pong katangian, sila po ay makasalanan, di ba? Kung ano man po, o maging, sabi nga, maging sa kanila po mga pag-uugali, masasabi nga po natin na nakakahiya, di ba? Siguro marami na rin po tayong mga nakakasalamuhan na talagang makikita mo na maging sa kanila lamang po pagsasalita, di ba, na halos, ano yun, nasabing bulaklak na ng kanilang dila, yung mga masasamang kanila po mga sinasabi, di ba? Talagang laging nagpuputawin po sa kanila pong bibig yung mga hindi po magagandang salita. Yan, isang palatandaan po yun na sila po ay hindi pa po ligtas o hindi pa po sila nakakakilala sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya kailangan na mabahaginan po natin sila o paalalahanan po natin sila o pakilala po natin sa kanila yung ating pong Panginoon Jesus. Yan. At isang po rin po dyan na hindi po sila makatarungan. Yan. Sabi nga lahat ng kanila nga po ng mga ginagawa ay pagpipilitan nila yung hindi tama o yung lagi nilang ay pagpipilitan yung mali. Yan. Hindi po sila makatarungan. Napakaraming tao po yung kailangan po natin bigyan ng babala para po sa kanilang kaluluwa na puno nga po ng kasalanan, lalo-lalo nga po sa panahon nga po ngayon ay talagang marami na po yung mga nagre-depende o marami na po yung talagang mas iniisip pa nila yung madali ang solusyon para po makuha yung kanila pong gusto. Dito ba? Wala po silang pakundangan sa kanila pong mga ginagawa. Dito ba? Yan. Kagabi, kahapon nakakita din po ako doon sa isang tawag dito sa isang post sa Facebook na akala ko nagbagandang loob siya dahil pinara niya yung sasakyan, nakita niya yung pasahero na isa at yung driver ay walang suot na face mask. Yan. Inalok niya ng face mask. Sinuot naman ng dalawa, maya-maya lang nawala na sila ng malay. Tapos yun ang pagkakataon, ipakuli niya lahat yung mga alahas, yung cellphone, yung pera ng taong kanya pong pinahiram ng face mask. Ibig sabihin pala, isa siyang modus, di ba, na akala mo nagpamagandang loob. Kaya dapat, alerto po tayo, hindi po yung tayo po ay lalabas ng ating pong tahanan. Yan, lagi nga po paalala sa akin ni Lauren na yung face mask mo, dali po. Kaya nga po, meron ako sarili yung face mask na nakasabit po dun sa president. Kaya sabi nga ay, huwag na po natin hintayin na meron po mag-alam sa atin, baka ganun po yung mangyari, di ba? Kaya nga po, maging alerto po tayo. Hindi natin alam na nagpagandang loob, nagbigyan tayo ng face mask, yung pala, meron tayong malalangap doon na mawawala po yung ating pumalay, mawawala po yung ating tuluran. Kaya nga po yung sasamantalahin upang tayo po ay nakawan. Buti nang alam, nakawan yung dalawa, yung driver at yung pasayro at hindi na po siya pinatay. Diba? Kaya pagkatapos po makulaan, nagtatakbo na po yung lalaki na nagbigay po sa kanila ng face mask. Kaya nga po, laging paalala po sa atin ngayon, dahil ngayon nga po na tayo po ay nasa new normal, yan. Palagi po tayong alalahanin po natin, palagi po paalala po sa atin ang ating po gobyerno. Pag-suot ng face mask, face shield, yan, maghugas din po ng kamay. Yan, lagi po ang paalala po sa atin. Kaya purihin po yung Panginoon at lagi nga po, sinasabi nga, patuloy po tayong magbigay ng babala doon sa mga taong hindi paligtas. May po ba ron? Yan, lagi po tayo po ang gagamitin ng Lord para po sa kapahayagan po ng kanya po mga banal na salita. Tayo po mga nakakilala dahil utos po sa atin ito, atas po sa atin ito ng ating pong Panginoon na patuloy po natin ibahagi yung kanya po mga banal na salita. Yan, marami ngayon yung mga nanunguya
kung nanunungso at binabaliwala yung mensahe ng Ebanghelyo at yung mga babalang nagsasabing yung pagbibigay nga po ng babala na nagsasabing tayo po ay maging laging handa. Yan. Kaya nga po, sabi nga, determinado sila na hindi hayaan yun anumang bagay sa mga paligid nila at pigilan daw po tayong mga nagbibigay ng babala. Hindi tayo maaaring tumigil ngayon. Hindi po ba? At hindi po tayo maaaring tumigil. Dahil hanggat tayo po ay may buhay, hanggat tayo po ay malakas, yan, huwag po tayong tumigil para po sa paglilingkod sa ating po Panginoon Diyos. Kaya ano po siya sabi sa ating po pagtatapos? Yan, basahin niya po natin. Kaibigan, Hindi mo mapipigilan ang isang bagay sa iyong personal na paglalakad kasama ang Panginoon na hindi mo pa sinisimulan. Yan. Kailangan natin magsimulang babalaan ang ating mga kaibigan at pamilya na darating si Jesus at maganda silang salubungin ang Panginoon. Amen po? Sabi nga, kailangan daw po natin babalaan. Ba, sinasabi po natin doon sa ating 5 puntos, yung hindi matapat, lagi po natin babalaan yung mga walang interes sa ating po Panginoon o maging sa kanya po mga salita. Lagi po natin bigyan ng babala yung mga hindi tiyak o yung mga nag-aaning-dangan at yung mga nag-aalala. Yan. At lagi po natin bigyan ng babala yung mga hindi panligtas o kanila pong kaluluwa sa ating po Panginoon. Amen po? Gusto ko lang po i-share sa inyo yung devotion po kaninang umaga. Huwag po na makukulit sa messenger. Ayan. Napakaganda po, sabi ko nga, halos nagkakatugba-tugba yung mga mensahe ng Panginoon, mag-isa pag-aaral din po kanina ng intercessors. Yung mababasa po sa Tito 2, verse 12 hanggang 14, ganito po yung sinasabi. Sabi po, mamuhay na may pagtuturo sa sarili at matuwid at masunurin sa Diyos sa kasalukuyang panahon habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa. Ang maluwalhating pagdating ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo'y matubos sa lahat ng ating mga kasalanan at linisin tayo para maging kanya. Mga taong nananabik sa mabubuting gawa. Yan, mababasa po natin yun sa Tito chapter 2 verse 12 hanggang 14. At sinasabi po dyan, may isang manunulat daw po nang bago pa lang siyang mananampalataya ay masaya niyang pinag-iisipan daw po yung muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus. Isa ito daw po sa pinakamagandang pangako at inaasahan ito ng mga mananampalataya. Amen po ba? Na inaasahan po natin o nasasagot po tayo sa pagbabalik po ng ating pong Panginoong Diyos. Maging sa mga awitan, at nga po ito, lalo na sa panahon ito na nagiging tema ng pagbabalik ng ating pong Panginoon. Maging sa mga online streaming, ang muling pagbabalik ni Jesus, ang kalagitang paksa ay pinapahayag ng mga lingkod ng ating pong Panginoon. At dahil sa patuloy na nangyayari sa mundo, yan, di ba? Sabi nga, mas marami po yung mga nangyayaring hindi maganda sa mundo, yan, mas lalo mong makikita at naiisip ang kahalagahan ito. Yan, mapalad na pag-asa. Yan, ang tawag ni Apostol Pablo dito noon ay ito daw po yung tawag ni Apostol Pablo noon. Pero ngayon, kitang-kita na natin na ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus ang tanging pag-asa ng ating pong mundo. Amen po? Yan. Kung tao ang ating pong aasahan, sabi nga, walang solusyon ang mga problema. Yan. Wala pong ibang solusyon. Ito ba na yung problema po kung tao po yung ating pong aasahan. Yung mga namumuno sa iba't ibang bansa ay bigo na magbigay solusyon yung mga problema ang ating kinakaharap. Yan, ilang buwan na po baga tayong nakalagay sa pandemic, di ba? Mahigit 6 na buwan na, di ba? Sabi nga ay, halos sa panahon po na ito, talagang wala pa rin 100% na masasabi na lunas doon po sa COVID-19 na lumalaga na po sa buong mundo. Kaya binumaka rin po yung buong mundo.
Ang tanging solusyon ay ang mangyayari lamang sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus. Sa pagbabalik niya, itatatag niya yung kanyang pong kaharian, pamamahalaan niya ang mundo, at ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Sinasabi po yun sa Habakkuk 2 verse 14. Sa paghihintay po natin sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, sabi nga, lagi tayong manalangin, paglingkuran natin siya at maging handa habang hinihintay po natin yung sinasabing mapalad na pag-asa. Ang tanging pag-asa ng mundo ito sa pagbabalik po ng ating pong Panginoong Hesus ay ikaw, Panginoon, ay pupunihin namin lubos ang iyong pagbabalik ay aming pong hinihintay. Buong pananabik tayong magbabantay. Dito ba? Kaya nga po, manatili po tayo sa presensya o sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po. Kaya purihin po yung Panginoon at maraming salamat po sa inyong pakikinig sa mensahe po na ito. Sige po, tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa iyong mensahe na gamitin mo yung bawat isa po sa amin. Huwag po kami tumigil sa pagbibigay po ng warning, pagbibigay po ng babala sa mga tao, mga hindi paligtas, lalong-lalo na po Panginoon sa membro po ng aming po mga pamilya. Patuloy Lord, na ingatan mo yung bawat isa po sa amin. Bigyan po kami po Panginoon yung pagsama. Palagi po Panginoon habang kami ay nagbabahagi ng iyong mga banal na salita. Nawa, ikaw po siyang aming nakapagpurihan sa lahat ng aming pong mga ginagawa. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord, na ikaw po ang siyang sumama, mag-ingat sa bawat isa po sa amin na iyong mga anak. Magpatuloy po kami sa aming pong mga ginagawang paglilingkod at alam po namin na hindi po ito mawawalan ng kabuluhan ng Panginoon. Salamat po Panginoon at sa iyo po namin patuloy Lord na binabalik ang aming matamis na papuri, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Oras na naman po ng pagbibigay. Sinasabi po, di ba sa awit, kailangan may kagalakan sa puso. Ay nagmula sa puso, may kagalakan at may pagmamahal, di ba? Kapag tayo po ay magbibigay. Isa na pong naging biruan ng mga ABF noon na kapag mabigat ang pakiramdam, and delayed ang mga remittances, ay kulang na daw po. Kulang na daw po yan sa therapy. Sinasabi. Nangangailangan na ng therapy. Yan, imbis na therapy. Yan. Joke lang po yan ng mga ABF noon at ngayon naman po ay hindi na maririnig o wala ka na maririnig na ganyan sa mga ABF. Ayan. Sabay-sabay po nating basahin ang sa Malakias 3 verses 8 to 10. Yan, samahan niyo po akong basahin ang mga talatang ito. Sige po, bukas po tayo ng ating mga Bible. Okay na po kayo? Amen. Yan, sinasabi po dito, yan, sa Malakias 3 verses 8 to 10. Sa verse 8 po, ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Sinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Yan, dito po sa verse 10. Dalhin ninyo ng buong puso ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ito po yung verse na kung saan ay subukin po natin ang ating Panginoong Diyos. Yan. Sa maraming talata ay
or sa ibang aklat, eh, tayo po yung sinusubok, di ba? Pero pagdating po dito sa Malakias 3 verse 10, subukin ninyo ako sa mga bagay na ito. At ito daw po yung verse na tinetest natin ng Panginoon. Kundi pati ang mga durungawa ng langit ay ibibigay niya sa atin. Bubuksan niya mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. I-claim na po natin mga kapatid na ibubuhos sa atin ang masaganang pagpapala, di ba? At sa mga sumusunod na talata ay hindi niya na po hahayaang salatain ng mga insekto o balang yung mga pananim, kundi pagkakalooban niya po ito ng masaganang ani, di ba? Sa mga sumusunod pong talata dyan sa 11 and 12. Kaya yan, sabi nga po sa kasasabi pa lang po ni Pastor na tulungan din po natin or bigyang babala or warning yung mga kaya po tumatayo tayo dito. Hindi rin po madaling tumayo dito at nagpapatotoo kung ikaw ay hindi naman isang tither or faithful giver para sa Panginoon. Kaya yan, magkakapatid naman tayo sa Panginoon at hindi or walang sayang naman na tayo po ay magpaalalahanan, lalo higit sa pagbibigay. Complete package po yan. Sabi nga po, ang pagbibigay isa na rin pagsunod at pagpupuri sa ating Panginoon. Act of obedience and worship para po kay God. Hindi po ba? Kaya yan, sama-sama po tayo na kung ano man po yung tamang bahagi ng ating mga kinikita or binibigay sa atin yung mga anak natin na sila po ay nagiging channel of blessing para sa atin mga magulang na yan, nasa bahay lang at binibigyan tayo ng ating mga anak. Baga nagtatides na sila, ay tayo naman po ay ganun din po, nakapagbibigay din po ng kumpletong bahagi para sa ating Panginoon. Yan. Sige po, salamat po sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat para po sa ating panalangin ng pagbibigay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na nagpapasalamat kami sa mga biyaya at pagpapala na walang sawa mong ipinagkakaloob sa bawat isa. Matapat ka po, Panginoon, sa lahat ng areas, Panginoon, ng aming buhay. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo din po kami maging matapat, lalo't higit sa aming mga tinatangkilik, sa aming mga ibibigay sa iyo, Panginoon. Sabi nga po, magkaroon ng tama at wastong bahagi sa pagbibigay sa iyo, Panginoon. Dahil ang lahat naman ng ito ay hindi masasayang at doon po natetest ang aming katatagan, Panginoon. Sa loob ng 6 na buwan na pandemic na ito ay tunay nga po na na-test din po yung aming katapatan, lalo't higit sa pagbibigay, Panginoon. Kaya naman, sa lahat ng ito, Panginoon, una kang naging tapat sa amin, Panginoon. Kaya naman, lalo kaming maging tapat sa iyo, lalo't higit sa pagbibigay, Lord. Salamat po ang lahat po ng mga malilikom at ang halaga ng mga binigay or sa pagbibigay namin ito ay tunay nga po na maging kagamit-gamit po dito sa paggawain, Panginoon, dito po sa loob ng iglesia at patuloy na pagpalain mo po ang mga faithful givers, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sama-sama po tayong magbigay sa ating Panginoon. At awitin po natin yung song ko ng Magbigay. Sinasabi ng salita ng Diyos, sisiling ang Kaya umaharap. po yung bawat isa na tumayo. Sama-sama po tayo umawit. Panagbigay, panagbigay.
Mas mapalad ang nagbibigay Kaysa tumatanggap, kaysa tumatanggap, kaya't magbigay. Magbigay, magbigay ng may kagalakan. magbigay na may kagalakan. Mula sa Mula sa puso, puso, magbigay may na pagmamahal. may pagmamahal. Kung ano ang iyong tinanim, siya ating Sa iibig. paulitin natin, sinasabi ng salita ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos, Siksik-siksik at tumahaba. siksikliglig at tumahaba. Siya inyong Siya mararanasan. inyong mararanasan pag nagbigay. Pag nagbigay. Sinasabi ng salita ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap, kaya't magbigay. Magbigay, Magbigay ng may kagalakan. magbigay na may kagalakan. Magbigay Mula sa puso. mula sa puso, magbigay na may pagmamahal. Kung ano ang iyong tinanim, siya ating iibig. Magbigay ng may kagalakan. Magbigay na may kagalakan. Magbigay na mula sa puso, magbigay na may pagmamahal. Kung ano ang iyong tinanim, siya ating iibig. Kayo ang iyong tinanim. Kung ano ang iyong tinanim, siya ating iibig. Amen. Amen. Glory to God. Praise God. Ang lahat nga po ng napagpala ay pumalakpak sa Panginoon at magsabi ng malakas na Hallelujah! Yan, praise God. Yan para po sa ating mga announcements. Yan, sabi kanina sa pangalawang, ang unang sub-points, di ba, ni Pastor? Maging tapat sa gawain ng Panginoon. At ano po ang gawain ng taga Great Commandment Christian Church? Pag-araw po ng Wednesday? Prayer, worship. Yan. Kaya sama-sama po tayong lahat, ages 20 hanggang 59. Yan, lahat po ng available. Punta po tayo dito sa bahay-sambahan. Ganap pong alas 6 ng gabi para sama-sama po tayong magpanalanginan. Amen po ba dyan, mga kapatid? Yan, to God be the glory. Para naman po maging konektado tayo. Yan, hindi lamang po, hindi mahadlangan ng pandemic, yung pagiging connected natin sa isa't isa. Kaya yan po, yung ating pong online services. 8:15 pa lang po ng umaga, yan, parang, di ba, pag tayo po ay nananambahan, hindi yung on the dot na 8:30, tsaka ka lang pupunta ng church. Dapat 8:15, yan, hinahanap, search na po tayo sa YouTube, yan, gagawin lang naman po natin yung gccilimay.online.church. So, lalabas na po yan. At sa ganap pong eksaktong 8:30 po ng umaga, magsisimula na po yung gawain ng pananambahan. Medyo late lang po yung ating pong ngayon, yan, sa susunod na linggo po natin yan, mapapanood. Yan, meron pong pagkatapos po ng 8:30, 10:30 naman po para sa mga bata. Yan, kaya kung may mga anak po tayo, pamangkin o apo, yan, wag po natin i-off right after po ng worship celebration kasi po may mga panbata naman din po yon para po sa atin pong CBF. At sa hapon din po, kung na-miss po ninyo sa umaga, let's say, meron naka-duty po kayo, may trabaho po kayo ng umaga, sa hapon, at ganun din po, sa hapon po, alas 3 ng hapon, at sa gabi, alas 7 po ng gabi. Lagi lang po yan, mag-online lang po tayo. Sabi nga ni Kate kanong nakaraan, di ba, meron tayong sariling channel. Amen? Yan, ang GCC may sariling channel. Yan, para maging social tayo, maging konektado. Yan lang po. Yan, ganoon din yan dito sa Pagbeam.
Yan, sino na po ang nakaranas na makinig sa at yan po naman yung sa mga Wednesday prayer worship. Yan, at kung mapapansin po ninyo, mayroong konting pagbabago pero sabi nga, iisa lang naman yung inaawitan at sinasamba, pinapanalangin na natin. Yan, kundi ang ating nag-iisa buhay tunay na Diyos. Yan, dahil nga po, meron tayong konting adjustments, hindi lamang po sa opening prayer, yung ating mga intercessors, sila na rin po ang nagpapaawit. Amen po ba dyan? Yan. So, pataas ng pataas ang level ng kanilang service. Yan. Purihin po ang Panginoon. So, yan. Sa mga hindi naman po available ng Wednesday, yan, pero sabi ko nga kanina, di ba, maging available po tayo. Makinig naman po tayo sa Palmin. Yan, meron po tayo. Follow GCC Limay. At papakinggan po ninyo ang nagagandahang tinig ng mga intercessors. Yan, hindi lang po sila sa panalangin, kung hindi sa pagpapaawit na rin. Yan, keep yourself safe. Palagi pa rin po yan dito at sa labas po ng ating bahay-sambahan. Yung paghuhugas ng kamay, yan, sanitize po natin yung ating mga kamay with alcohol or sanitizer. Yan, sabi ko nga, yan, hindi lang po para sa pulis, para magmulta tayo yung pagsusuot na face mask at saka face shield, kundi para sa sarili na rin po natin yung proteksyon. Yan, batiin na po natin ang my birthday! Ulit! Sige, to God be the glory po. Tayo na po tayo lahat, church, para po sa ating closing prayer and benediction. Sige po mga kapatid, pag-pray po natin yung ating po mga kapatid na magdiriwang ng kanilang parawan kay Paul Ashley at saka kay Jeline. Sige po. Alam mo, meron pa sa 27. Next week pa daw. Tinuturo kasi. Ito pala si Juan. Kapatid na... LJ. Nakaraan. Ito ka ito sa gitna. Pagpagyan namin na nakaraang linggo. Pag po siya, nagdiwang po ang kanyang kaarawan. Sige po, pag-pray po natin yung ating po mga kapatid. Tunay nga po, Panginoon, na kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa buhay na patuloy po pinagkakaloob sa aming po mga kapatid na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang po mga kaarawan. Tunay nga po, Panginoon, patuloy po na kami po ay nagpapasalamat sa panibagong taon na ibinigay mo sa kapatid po namin na si LJ po, Panginoon. At hindi namin siya nakasama ng kanyang parawan ng Panginoon. Balit ngayon po, Panginoon, patuloy, Lord, na tinataas po namin siya sa iyo. Patuloy na bigyan po siya po, Panginoon, ng maraming pang taon sa kanyang buhay. Mabiyat, pagpapalat, patuloy na rin pong maranasan ang iyong pag-iingat. Patuloy na rin pong maranasan kung sa kanya pong mga ginagawang pagbibiyahe, o sa kanya pong trabaho po, Panginoon. Patuloy, Lord, bigyan mo siya ng karunungan. Magamit niya po ito po, Panginoon, sa kanya pong mga ginagawang pagtrabaho. Pwede po, Panginoon, mga biyahe at pagpapala, patuloy niya pong maranasan po, Panginoon. Maging mga kapatid po namin, yung mga magdiriwang pa po, Panginoon, patuloy, Lord, na yung pag-iingat. Salamat sa panibagong taon at patuloy mo yung pagkakagod po sa kanila. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, na nag-dideklara po kami ng mga biyaya at pagpapala po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na ito, Panginoon. Salamat po sa iyong pagpapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Ito po tayo pong lahat ay magpapabaka sa ating pong pananalangin. Tunay nga po, Panginoon, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa yung pagsama na ginawa po, Panginoon, hanggang sa amin po pagtatapos ng gawain po na ito po, Panginoon, lang po namin na kami po yung sinasamahan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe, sa iyong mga salita na patuloy po namin nababasa na pagbubulay-bulayan po, Panginoon, lalo na po yung mensahe po, Panginoon, sa amin bilang isang iyong mga anak po, Panginoon, sa pagbibigay po ng mga babala, ng mga warning po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na naliligaw po ng landas. Patuloy, Lord, na gamitin po yung bawat isa po sa amin, mga nakapakinig po, Panginoon, ng iyong mensahe po na ito, maging expression po namin po, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na magbibigay po sa amin ng lakas ng loob at ang panghawakan po namin na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, at ikaw po yung laging kasama po namin habang kami po ay nagbabahagi ng iyong mga banal na salita. Ikaw po yung siyang Diyos na nagbibigay po sa amin ng karunungan upang patuloy na bahagi po namin ito sa aming pong kapwa po, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, sa mga taong hindi paligtas. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, na gamitin mo yung bawat isa po sa amin na yung mga anak para po ay malagahanap po, Panginoon, ng yung mga banal na salita. Salamat po, Panginoon. Pag sa amin din po, mga kapatid, na nasa ibang bansa po, Panginoon, patuloy, Lord, na sa iyo po namin sila tinataas. Sama-sama po namin po, Panginoon, ay dinudulog sa iyo, mga kapatid po namin na ito, na patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang bigyan po, Panginoon, ng kalakasan, ang kanilang po mga physical na katawan. Patuloy, Lord, na magamit po nila ito para po sa kanilang mga ginagawang pagpupuri, pagsamba, lalo na po, Panginoon, magamit po nila ito sa kanilang po mga araw-araw na ginagawa sa kanilang po mga pagtatrabaho. Patuloy na magbigyan mo sila ng karunungan para po magampanan po nila yung kanilang po mga trabaho sa ibang bansa na ito nang naaayon po sa iyong kalooban ng Panginoon. Tuloy, Lord, na sa lahat ng kanilang po mga ginagawa, ikaw rin po yung kanilang po nabibigyan ng kaluguran ng Panginoon. Salamat po, salamat. Pag-iyamin po mga pastors po, Panginoon, na ginagamit po sa lugar na ito, bagamat ilang buwan na rin po namin silang hindi nakakasama po, Panginoon. Patuloy, Lord, na ingatan po sila sa lugar po ng Balangan, kay Pastor Dan, kay Pastor Erwin, maging kay Pastor Jimmy po, Panginoon. Patuloy na bigyan po sila po, Panginoon, ng mga biyaya at pagpapala na higit pa sa kanila po mga inaasahan. Kalakasan ng kanila po mga physical na pangatawan, lalong-lalo po yung kalakasan ng kanila po mga spiritual na buhay, kasama po ng kanila po mga pamilya. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, na pagpalain po silang palagi po, Panginoon. At paggamit din po nila po ito para po sa kanila po mga ginagawang paglilingkod sa iyo po, Panginoon. At sa bawat isa po sa amin po, Panginoon, na naririto, patuloy, Lord, na tinataas po namin sa iyo yung aming po mga pasamantalang pag-iwa-iwalay. Patuloy, Lord, na kung gaano po kami iningatan po, Panginoon, sa pagdako dito sa lugar na ito. Gayon din po, Panginoon, sa aming pong pag-uwi. Patuloy, Lord, na yung pag-iingat ay patuloy po namin mararanasan. At patuloy na bigyan mo kami ng katagumpayan po, Panginoon, sa nalalami pa pong oras po, Panginoon, na maghapon po na ito. Angkin po namin po, Panginoon, yung tagumpay na pararanas mo sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon. Nawa'y tanggapin ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Sa umaga po na to, yan lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. And look for 3 people, hanap ka ng 3 tao na pwede mong pagsabihan. Sabihin mo sa Kanya, pinagpala ka ng Diyos. Amen? Pinagpala ka ng Diyos.